Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Alas 8 na naman po ng gabi at sana ay naririyan na kayo at buo na rin sana ang ating mga kasambahay. Tawagin nyo na po sila. Oras na naman para tayo ay magbigay ng pansin sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po ay isa sa mga ugali na ating ginagawa dito sa UN Television na pagkatapos ng maghapong araw, pagkatapos ng ating mga paggawa, pagkatapos ng ating mga trabaho, o kung kayo man ay nasa trabaho pa rin at nasa inyong mga opisina, maaari po naman na magbukas din kayo ng inyong mga telebisyon o kaya kahit na hindi man siguro kayo masabay sa amin, kayo maingganyo lamang namin na tuwing sumasapit ang huling oras sa ating mga buhay sa isang araw ay maaaring magbigay tayo ng pansin kahit nakapirasong oras lamang na mabasa natin ang Biblia. Dahil isa sa mga mahalagang bagay na maunawaan natin ay yung salita ng Diyos. Kung papaano ho na mula ng ating pagkabata ay tinuruan tayong magbasa. Mula ho nung tayo ay elementarya, high school, hanggang sa tayo nagkolehiyo, iba't ibang mga libro ang ipinababasa sa atin sa paaralan para tayo magkaroon ng karagdagang kaalaman. Lalo at higit naman po siguro na dapat natin na pagtuunan ng pansin ang kaalaman sa mga salita ng Diyos. At isa sa mahalagang bagay na ating magagawa ay ang ugaliin natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Yan po ang aming pinag-aanyaya sa inyo at yan ang ating ginagawa tuwing alas 8 ng gabi dito sa UN Television. Sa ngayong gabi po, ipagpapatuloy natin ang ating mga pinasimulang binabasa sa mga talata ng banal na kasulatan. Kung wala kayong mga Biblia, sundan po ninyo sa inyong mga television screens. Narito ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12. Kinakailangang ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit. At nakikilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayon na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako. Baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ako'y naging mangmang. Pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin
sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Sapagkat ano nga ang inyong ikinahuli sa ibang mga iglesia, kundi ang ako'y hindi naging pasanin ninyo. Ipatawad ninyo sa akin ng kamaliang ito. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti. Datapot magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Kayo bagay aking dinaya sa pamamagitan ng sinuman sa mga sinugo sa inyo? Pinamanhikan ko si Tito at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito? Hindi baga kami ay nagsilakan sa isang espiritu? Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayon ding mga hakbang? Iniisip ninyo na sa buong panahong ito'y kami ay nangagdadahilan sa inyo. Sa paningin ng Diyos ay nangagsasalita kami sa pangalan ni Kristo. Datapot ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, ay sa inyong mga ikatitibay. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating ay kayo'y masumpungan kung hindi gaya ng ibig ko, at ako ay inyong masumpungang hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid tumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Baka pagka ako'y dumating na muli, ay ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo, at ako'y malumbay dahil sa marami sa nangagkasalang una, at hindi nangagsisi sa karumihan, at sa pakikiapid, at sa kalibugan na ginawa nila. Maging sa sulat din po ng apostol na si Pablo, nang isulat niya ang kanyang sulat dito po sa mga Ebreo, sulat niya sa mga Ebreo, sinabi niya sa 4 at 12 na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Diyos ay napakahalagang mabigyan ng daan sa ating mga puso at kaisipan. Kaya po kami ay nag-aanyaya sa inyo tuwing sumasapit ang 8:00 ng gabi na samahan kami sa pagbabasa ng mga talata nito. Kaya po ngayong gabi, kung sakaling meron kayong hindi lubos na naunawaan sa atin po mga binasa, inaanyayahan namin kayo. Maaari po kayo magtanong sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo Kay Soriano, sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganun ay mapag-aralan natin yung mga katwiran na ating nababasa at magkaroon ito ng liwanag sa ating mga kaisipan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.